yung mga katotohanan. On the ground siya, nakikita niya. Pati yung, sabi niya, yung kwento kanina dumadaan sa mga palengke, kung yung mga tao lang daw mabigyan ng puhunan, meron na silang paninda, meron na silang pangkabuhayan. So, hindi ayaw niya magbigay ng diretsong grant lamang. Of course, ibang programa yon dun sa talagang tama part ng 4Ps. Pero dito, conditional cash transfer naman yun, may kondisyon. Pero dito sa mga negosyante, kailangan ma-monitor lang yung binigay mo at ma-umpisa na yung kanilang nagtitinda na negosyo. So sabi niya, kahit yung mga nagtitinda sa palengke, may paninda lang yan, mapapaikot na nila yan. Gano'n ba down to earth si Pangulo? At kasi sabi niya, yung mahihirap, kailangan ng tulong. Yung mayayaman, hindi na kailangan ng tulong ng gobyerno. So doon sa mayayaman, or sabihin na natin, trade and industry in general, kailangan mo doon guidance kung saan magandang mamuhunan, mag-invest, anong sector, diyan mo naman i-lead yung mga malalaking investment para doon sila maglagak ng puhunan para makakreate ng mga trabaho. So nagagawa naman yung polisiya na yon through yung tinatawag na, yung pinasarin ito during that time, yung create law na about creating mga recovery action na pagbibigay ng mga tax incentives at mga insentibo para sa mga mamumuhunan kung saan sila magdidirect. So, nilista doon yung mga priority industries kung saan pwedeng sumikat or lumaki yung mga negosyo at makilala ang Pilipinas. Mga export-oriented, mga sa manufacturing, yung mga electronics, high technology, innovation, of course, those dealing with the environment, at yung mga lahat pa ng mga sektor na makaka-create ng mas maraming trabaho. So, by giving incentives, yun naman yung mga binibigyan ng insentibo para sa mga investors na doon sila mapuhunan. And then therefore, that can create more jobs. So, yan po ay kaya parang all sectors, mula sa maliit, pati rin doon sa mga malalaki, may tulong din naman. No? Hindi lang tayo makapagbigay na ng yung budget, dahil sa liit ng budget ng BPI, napupunta doon sa mga maliliit na negosyante. Yung maliit, yung mga malalaki, hindi na yung pinagdalaan ng budget ng BPI. Very good. Ang ganda talaga ng mga nangyari doon. Panahon ni PRRD. Pasusugan natin muli kay Secretary Wendell. Lagi naman sinasabi ni Pangulong Duterte yan kahit kung mayor pa siya at hanggang naging Pangulo siya na kailangan magkaakibat at magkasabay at magkasama yung kapayapaan at kaunlaran. Na talagang pinagsikapan niya during his time. Kaya naman, sobrang naging masigasig siya sa issue ng kapayapaan at kaunlaran. Kaya nandiyan yung build ang ekonomiya at pinakita natin na sa buong mundo na kahit ng panahon ng pandemya, isa tayo sa mga naunang mga kabansa na naka-recover after years of the pandemic. At sa issue ng kapayapaan, makita natin na naging mahigpit siya sa giyera laban sa droga. At sabi nga niya, hindi tayo pwedeng takutin ng ilan para nang sa ganon ay makapagpatuloy tayo sa ating pamumuhay na malayo sa sitwasyon na kung saan ang ating mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa ay gulong-gulo ang isip at hindi nakakasiguro sa kanilang mga anak na sila ay ligtas sa mga epekto ng droga at walang haharang sa kanila o manggagahasa sa kanila. At ganun din sa issue ng mga taong kontra sa ating Estado na kung patuloy nilang pinaglalaban yung kanilang ideolohiya na mahigit ng 5 dekada hanggang ngayon andyan pa rin nakasuot lang ng ibang damit
Pero talagang ganun pa rin ang kanilang naglalaban. Yan ay pinakita din ni Pangulong Duterte na iisa lang ang gobyerno. At dapat suportahan natin ang gobyerno na tunay na nagtatalima sa mga tao. At pinakita niya yan. Pinakita niya na kahit wala na siya sa pwesto, ay marami pa rin ang nakakaalala sa kanyang mga ginawang kabutihan. Kaya sana magpatuloy kung panahonan niya ang pag-unlad ng ating bayan at ganoon din ang kapayapaan na mamayani sa bawat puso ng Pilipinas. Nakakatuwa, di po ba? Nakita natin yung ang leadership po ni Pangulong Duterte. Kitang-kita po namin. Ngayon ko makikita niyo, hindi lahat nakakapasok, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon makadaupang palad, yung mga tinatawan sa palasyo. Pero nung panahon po ni Pangulong Duterte, lahat po ay welcome. At makikita niyo yung kanilang payak, simpleng pamamalakad, pero diretso sa tao. Hindi mahirap abutin. Kaya nga nakakatuwang balik-balikan sa aking isipan at sa gantong usapin, yung dating administrasyon na talagang administrasyong bukas para sa lahat ng tao. Hindi yung tatanungin sino ka, may appointment ka ba, or kung ano-ano pa. Kaya nga sabi nila, yung willingness mo to listen sa mga tao nung panahon ni Duterte, talagang gustong-gusto niya. Pagka may nakita siya nagbablock, siya pa tatawag. Kaya para kung gusto mo lumapit si Presidente sa iyo, mas pabor kapag hinarang ka ng mga kung sino man sa harap, tatawagin ka talaga nun. Kaya yung iba nagadrama na lang nun. Para ako nga rin, "Uy kuya, gusto na tayo makita." Tapos sisigaw siya. "Ano mo, Presidente, tatay," lalapit pa siya. Ganun kasimple si Pangulong Duterte. Kaya habang nagsasalita sila, nare-recall ko yung lahat ng mga ginawa niyang kabutihan sa atin. Walang sinisino. Kahit ano pa itsura mo, hindi ganun yung tingin niya. Hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng tao, kundi yung kung ano ang magagawa niya sa tao bilang pinakamataas at pinagkatiwalaan at halal na sa bayan ng Pilipino. Moving forward, magbibigay tayo ng isang pagkakataon para marinig natin si Secretary Ramon Lopez kasi ito ay usaping about our trade and industry. Kung makita ninyo ngayon, kung makukumpara nyo yung dating pamamahala sa ngayong pamamahala, nasa inyo po yun bilang Pilipino. Pero makikita nyo, para sa atin kasi okay naman, we will support lahat. Kasi dyan magiging mas progresibo ang ating bayan kapag hindi tayo kumukontra. Pero pag hindi na para sa tao, medyo questionable na yun at hindi tayo dapat magbulag-bulagan, magbingi-bingian at maging pipig sa katotohanan. Sapagkat ang matatamaan nito ay ang seguridad at kinabukasan ng ating mga kabataan that we will never allow. So mga kaibigan, handa na ba tayo? Yes. Yes. And now, ang focus natin ngayon na question ay para po sa Department of Trade and Industry sa pamamahala ng ating former Secretary Ramon Lopez. Secretary, what single DTI reform under the Duterte's administration created the biggest long-term improvement for micro, small, and medium enterprises or MSMEs? At bakit po? Okay. So, yung iba po doon na banggit natin kanina sa summary. Ginawa po natin for the first time yung sabi namin 360 degrees. So, sa lahat ng larangan ng maliit na pagnanegosyo, parang sabi natin mapalaki sila. Hindi sila parating micro. Yung micro, maging small, maging medium. So, yung 360 degrees na yon mula sa pag-inspire at pagbabago ng mindset. Kasi karamihan sa maliit na negosyo, minsan yung pagkakaroon ng laban ng mindset, yung positibong mindset na kaya natin to, winning attitude, let's look at the glass half full. So yung mindset na hindi yung give up na kaagad yung mindset. So pagpapalit ng mindset napaka-importante. So sinishare natin yan by
introducing yung mga nagtagumpay na negosyante. Pangalawa, okay, na-inspire na ako. Ano yung mastery? Paano ko matutunan? Paano naman magtamang negosyo? Tututuruan mo sila sa business planning, marketing, financial management. So, another aspect yun. The other thing naman is, okay na, natuto na ako. Pero kailangan mo yung pang-regular na gabay, mentoring. So, nandyan din yung sistema o bukas yung DTI sa regular mentoring sessions, halos araw-araw. Kasi ang DTI, noong time ni Duterte, doon tumami yung mga DTI negosyo centers nationwide. Sa pagkaalala ko, nag-umpisa sa mga 300 yung negosyo center before the administration, natapos ng mga 1,200. Na madami, nationwide po yun. So yun po ay mga venue rin kung saan ginagawa yung seminar nationwide. At yun pong seminar, libre. Kung pagdating sa health, libre yung panggamot. Ito, libre yung seminar, pagkaalaman, pati mentorship. So, paikot yan. Tapos, pasok din yung, actually, may acronym nga kami dyan parang 7 M's yun Yan nga, yung mindset, mastery, mentoring, may money, so, supportahan mo rin sa pagpuhunan, yung machine, at mga business models, tuturuan mo rin. O wala akong, natuto na ako paano mag-negosyo, pero wala pa akong idea. Paano, ano pa ba yung mga pwede kong pasukan na nito? So, bibigyan mo rin ng mga business models. Kaya, inintroduce namin sila sa mga franchising model para may idea sila anong mga negosyo na mukhang kakatok sa mga panahon na yun. So, ito yung isang reforma na hopefully tinutuloy na yun kasi sabi nyo nga, dahil naman para makatulong sa bayan, no? Ma-empower yung ating mga kababayan. Kahit sino ka pa, saan ka pa, ay magkaroon sila ng pagkakataong magtagumpay.